Amen. Okay, kapag pinag-usapan po natin ang salvation, particularly sa ating pong specific na magiging pag-aaral ngayon, ang pinatutungkulan po natin ng salvation is about going to heaven. Ibig sabihin, yung pagtiyak at ang pagpunta po sa langit. Sa Biblia po, niliwanag na talagang mayroon pong langit. And heaven is a prepared place for a prepared person. Ang langit po ay itinalaga ng Panginoon upang patunguhan po, hindi lamang kanyang tahanan, kundi patunguhan ng bawat mga kanyang ililigtas, ng taong nagkaroon o magkakamit ng buhay na walang hanggan. When we talk of salvation, this is about eternal life, this is about escaping hell. Yan po ang usapin natin ng salvation. Hindi po ito usapan lang ng ating pong pagkaligtas sa aksidente. No, it's deeper than that. Ito po ay mas malalim kaysa doon sa kaligtasan sa aksidente. Ang kaligtasang pinag-uusapan natin ay ang patungkol sa eternal life. Sa Bible po, isa yan sa lagi nating mababasa sa usapin ng salvation. Ginagamit po ang salitang eternal life. Ganun din po yung ating pong pagtiyak ng langit, yan po ang salvation na ating pinag-uusapan. Ang sabi po ng ating talata, for the wages of sin is death. So doon po natin gustong bigyan ng tinatawag nating comparison. Ang tao raw po, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos, mga kapatid. Not just referring to physical death, but also spiritual death or eternal death. Yung pong kalagayan ng tao, physically, buhay tayo, pero spiritually, because of sin, patay tayo. Kaya the problem is sin. The problem is sin. For the wages of sin is death. Hindi po sins, ano po? Sin. Singular. Alam natin, ang tao dahil sa pagkakasala, nahiwalay sa Diyos. Dahil ang kasalanan daw po ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. At ang pinaka-worst, ang tao kapag ka namatay ng walang kaligtasan, eternally, he will be separated from God. Siya po'y mahihiwalay sa Diyos ng walang hanggan. At yan po yung sinasabi ko sa inyong impyerno, yung pong eternal damnation na mararanasan ng tao sa impyerno, kapahamakan po. So meaning to say, the reason why salvation is very important, it is because of the fact and it is because of the truth na may kapahamakan. Okay? Doon natin ma-appreciate na may turo ang Bibliang kaligtasan sapagkat may turo po sa Biblia patungkol sa kapahamakan. So ang kaligtasan ay ang maiwas po tayo sa kapahamakan. At ang kapahamakan po ay ang pagtungo sa impyerno at ang ating pong paglaya at ang ating pong masasabi nating way of escape sa pagpunta sa impyerno ay ang bigyang pansin po natin ang way to heaven at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So the problem is sin. Ang problema po ay ang kasalanan. May kabayaran ang kasalanan. Sa Biblia po ang sabi, for all have sinned. Lahat daw po ay nagkasala. Ako'y makasalanan, ikaw ay makasalanan, lahat ng tao ay makasalanan. We are all sinners before God, and because of that, lahat tayo sa kapahamakan papunta, sa impyerno pupunta. Yan po ang katotohanan. So, ito ay aking binibigyan ng emphasis for all of us realize that the message of salvation is very, very important sapagkat yan din po ang purpose kung bakit naparito ang ating Panginoon. So the problem is sin and the provision is the Savior, the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, siya po ang nagmahal sa atin. Siya po ang nagpahayag ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang Ama, ibinigay po siya para sa atin. Ibinigay si Jesus Christ. His only begotten Son, His well-beloved Son, para sa ating pong kaligtasan. And Jesus Christ gave His life. Siya po ang probisyon para po sa usapin ng kaligtasan. Wala pong kaligtasan sa kanino paman at sa kung sino paman. The only Savior is no other than our Lord Jesus Christ. So you better make sure
na sa claim mo ng salvation, siya talaga ang iyong sinampalatayanan. Siya po ang naging provision para po sa pagtiyak ng langit. That is exactly his claim. Jesus said unto him, John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. So the problem is sin. The provision is Jesus Christ for our salvation. And the promise is salvation. Sabi ko po sa inyo, ang isa sa ginagamit na salita sa usapan ng salvation is eternal life. And exactly, yun po ang sabi ng text natin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung eternal life, yun po yung salvation na sinasabi ko po sa inyo. Okay? Importante po na sa usapan ng mga pangako ng Diyos, ang sino man daw pong mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, particular sa kanyang ginawa para po sa atin, that He died, buried, and rose again. Siya po'y namatay, nalibing at muling nabuhay, at ito po ang probisyon para sa ating kaligtasan, at ang promise po, eternal life. Yun po ang pangako, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng Bible, or whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya importante po na panghawakan ng totoong mga Kristiyano ang pangakong kaligtasan ng Panginoon. So mga kapatid, the problem is sin. Because of sin, pupunta tayo sa impyerno. Hindi kalooban ng Diyos yan. Yan po ang sabi ng 2 Peter 3:9. Sa 2 Peter chapter 3 and verse number 9, ang sabi po ng Bible, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Very clear na sa eksaktong sinabi ng salita ng Diyos, God is not willing that any should perish. At ang katibayang ayaw po niyang mapahamak ang tao, nagkaroon siya ng tinatawag na hakbang, at yan po ay ang pagpuprovide sa atin ng tagapagligtas, at yan po ay ang ating Panginoon. So maliwanag po na during the Old Testament times, ang kanila pong kinikilala at inihintay at ang pinananampalatayanan ay ang ipinangakong tagapagligtas, the promised Messiah. Lahat ito magtatagpo sa krus ng ating Panginoon. At tayo naman po, mga kapatid, nilinaw na that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So kaya, mga kapatid, mga minamahal, ini-establish ko muna po sa inyo. Ang message po natin, ang title, Salvation is a Gift. Pero nililiwanag ko po na ang salvation, this is about escaping hell. This is about going to heaven. This is about obtaining and receiving eternal life sa pamamagitan po ng ating Panginoon. So the problem is sin. Because of sin, pupunta tayo sa impyerno. But the provision is our Lord Jesus Christ. Ibinigay po siya para maging daan patungo sa langit, at upang tayo po sa pananampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang promise po, mga kapatid, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi po religion, mga kapatid. Hindi po kung anumang samahan. So kaya importante ngayon na makita natin na mayroon pong imbitasyon sa Bible patungkol sa kaligtasan. At dito po sa ating pinakateksto naman, deklarasyon po ito ng isang hindi mababaling katotohanan na ang kasalanan may kabayaran pero meron ding kaligtasan. Okay? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yes, eternal life is a gift. Salvation is a gift. Heaven is a gift, mga kapatid. Ang langit ay kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan ay kaloob ng Diyos, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2, Epeso, kabanatang 2, verses 8 and 9. Ang sabi po, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. So niliwanag po na ito ay regalo, ito ay kaloob ng Diyos. Kaya dyan po tayo sa sentro ngayon, that salvation is a gift.
Okay? It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. So let me now share with you this message. Ano po ang title natin? Salvation is a gift. Eternal life is a gift. Okay, number one, it is a precious gift. Yung pong salvation, yung eternal life, precious gift po yan. Pagka ginagamit natin yung salitang precious, ito po yung expression na talagang importante, mahalaga, valuable. Diba? Kaya yung precious rubies, napaka-valuable po niyan. Sa akin po, napakalaking encouragement po nila. So, yun po yung concept ng kanila pong, ng kanilang pangalan, precious rubies. Ang rubies po ay masasabi nating hiyas, yaman po yan, di ba? Parang klase po ng precious stones po yan, precious rubies. So, let me use the word precious. Okay? Salvation, eternal life is a gift. And I can say it is a precious gift. Napakahalaga. Napaka-importante. Sabi ko nga sa introduction ko po, ito po ay hindi lang important topic, kundi importanteng bagay sa buhay po natin, kaligtasan. Bakit po natin sinasabing napaka-importante? Kasi po sa paglalahad ng Panginoon, ibig sabihin po, in the declaration of our Lord Jesus Christ, yes, Jesus Christ Himself, tingnan niyo po ang kanyang declaration. In Romans chapter, mga kapatid, sa Mark muna po tayo. Sa Mark chapter 8, verses 36 and 37, ang sabi po ng ating Panginoong Hesus Kristo mismo, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world?" Imagine ang sabi, ano raw pong mapapakinabang ng tao na makamtan niya ang lahat ng kayamanan sa sanglibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaibigan, pakinggan niyo pong mabuti ito. Because your soul is precious, ang ating Panginoong Hesus Kristo ay talagang naghain ng matinding sakripisyo para patunayang mahalaga ang kaluluwa natin more than anything else. Importante po ang ating kaluluwa. Ang sabi po, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul?" Kaya kung mapapahamak po tayo, walang kwenta ang lahat ng kayamanan dito sa mundo. Walang kabuluhan ng lahat ng pera mo, lahat ng material na bagay sa buhay mo. Mga kapatid, mga minamahal, ang punto ng salita ng Diyos, ang gift na pinag-uusapan natin is a very precious gift. Napaka-precious po ng eternal life. Napaka-precious po ng salvation. Kaya mga kapatid, ito po ay hindi maipaliwanag na talagang regalo. Kasi we are all undeserving. Ako po, hindi ako karapat-dapat maligtas. At kahit sino sa inyo, wala pong kahit sinong worthy na maligtas. We are not deserving. All of us are not deserving. Hindi natin deserve ang eternal life. Hindi natin deserve ang langit. But in the presentation of the Word of God, salvation, eternal life is a gift. Gift from God. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Alam nyo, lahat ng gift sa mundo, magpe-fade po yan. Pero yung gift ng kaligtasan will last forever. Amen? Ayon na rin po sa kanyang pangako. And this is the promise that He had promised us, even eternal life. Yan po ang sinabi ng 1 John chapter 2 verse 25 again. And this is the promise that He had promised us, even eternal life. 1 John 2:25. Mga kapatid, it is a precious gift. Among all gifts that you can receive, that we can receive, wala pong hihigit na precious sa gift of salvation. Opo, ang salvation hindi mo pagtatrabahuhan. Ang salvation po, hindi mo paghihirapan. Ang salvation po, sa turo ng salita ng Diyos, regalo. Ito po'y precious gift. Sabi ko nga, pag tumanggap ka ng kotse,
Okay, mga ilang taon, magdi-depreciate po yan at magiging sirain na po yan. Di po ba? So, ganun din po kapag ka po, kahit anong regalo, lahat na po ng klase ng regalo dito sa mundo, magpe-fade po yan. Okay? Pero yung gift of eternal life, yung gift of salvation, it is very precious sapagkat kailanman, mga kapatid, yan po ay hindi na para bawiin pa sa atin. So, by faith, you need to receive that gift. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga kapatid, hindi po pwede na para maligtas ka, sasabihin, okay, magpakahirap ka muna, magpenitensya ka muna, magkaroon ka muna ng talagang pagsusumikap sa iyong sarili, magpakahirap ka muna. Pagka po yan ang ginawa natin, mga kapatid, hindi po gift ang lalabas ang magiging kaligtasan natin. Bayad po yan sa lahat ng ginawa natin. Mga kapatid, it is a gift at ang unang tinatalakay natin, it is a precious gift. Kumbaga, lahat ng gift na matatanggap mo hanggang lupa lang po yan, mga kapatid. Pero ito yung gift na talagang hindi lang nagbigay katiyakan sa iyo, kundi magdadala talaga sa iyo sa langit. Kanina, sinabi ko po sa inyo, heaven is a prepared place for a prepared person. And the best preparation para po sa usapang langit ay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, but the gift of God is eternal life. Salvation is a gift. Number one, it is a precious gift. Ito po ay masasabi nating napakahalaga. And then, second, it is a purchased gift. Kala ko po ba libre sa part natin? Okay? Pero syempre po, pagka merong gift, meron pong giver. Kung meron pong gift, may nagregalo. At ito po yung isang bagay na gusto kong bigyan ng emphasis sa bawat isa sa atin kasi ang isang problema ng marami, dahil kapag pinag-usapan po ang kaligtasan at dinidiin po natin na gift po yan, hindi kailangan pagtrabahuan ng kahit sino sa atin, hindi mo na kailangan gumawa ng sarili mong paraan, manampalataya ka lang. Yan po ang sinasabi nila. Napakagaang naman, di ba? Parang hindi po madaling matanggap, mananampalataya ka lang, maliligtas ka. Siguro po dapat una maintindihan natin ang ibig sabihin ng mananampalataya. Ang ibig sabihin ng mananampalataya, magtitiwalang lubos. Okay? Hindi sa ginawa mo. Kahit anong bayad ang gawin mo, hindi mo kayang bayaran ang iyong kaligtasan. Walang anumang yaman na po pwedeng ibayad sa kaligtasan. Ganun po pala. Bakit po ang puntos natin a purchase gift? Diba? Mga kapatid, binili yan. Mga kapatid, ang regalong yan, binayaran po yan ng Panginoon. Kumbaga, on the merit of our Lord Jesus Christ, sapagkat siya po ang nagbayad ng dapat nating bayaran. So kaya nga, ang punto natin about this gift, it is a purchase gift, at ang ibinayad po dito, very costly, mga kapatid. Costly, particularly kay Christ, hindi po sa atin. Because Jesus paid for it with His blood on the cross. Mga kapatid, binayaran po niya yan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Malinaw po na hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mga corruptible things. But with the precious blood of Christ. Kung aaralin po ninyo sa 1 Peter chapter 1, verse number 18 and 19, ipinakita po na tayo ay tinubos, tayo po ay binili sa pamamagitan po ng dalisay na dugo ng ating Panginoon. Diba? Ito po ay yung precious blood of Jesus. Yung pure, malinis, dalisay na dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang ating pong salvation talagang masasabi nating napakamahal. Diba? Ang pagkakatubos, napakamahal. So kaya for me, masasabi po natin na ang ating pong salvation,
nilinaw that Christ died for our sins according to the Scripture. Remember the gospel presentation of the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15? Sinabi po niya doon kung bakit tayo ligtas. Sinabi po niya doon kung ano pinapangaral niya. Sinabi po niya kung ano tinanggap niya. 1 Corinthians chapter 15. And then when he gave emphasis on that, on how that Christ died for our sins according to the Scripture, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. At dahil dyan, ligtas tayo. Yun po ang sabi ng Bible. So, somebody paid for us. Diba? Paid it for us. May nagbayad po nito para po sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, sa bahagi ng tao, opo, libre po yan. Kaya nga, gift. Pero gusto kong malaman po natin, binili po yan. Ang gift na yan, para matanggap natin, may tumubos, may nagbayad. At ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pinambayad po niya ay ang kanyang dalisay na dugo. Mga kapatid, ang ating pong dapat maintindihan, when it comes to salvation, hindi po tayo ang pinagtrabaho ng Panginoon. When it comes to salvation, siya po ang nagbayad para po sa atin. Okay? So, Jesus paid it all. And all to Him I owe. Amen? Siya po ang nagbayad ng lahat para po sa atin. When Jesus shouted on the cross, "It is finished," ang isa sa concept and idea, paid in full. Nabayaran na ang dapat ibayad para sa katubusan ng tao. So, it is a gift sapagkat sa atin po ibinigay freely. But Jesus Christ paid it all. Binayaran po ng ating Panginoon. So, it is a precious gift and it is also a purchased gift. Talagang tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kaibigan, hindi mo na kailangang paghirapan ang iyong kaligtasan. Si Jesus Christ na po ang nagbayad. Binili po niya, tinubos po niya ang ating pong mga kaluluwa. Ibig sabihin po, He paid for the penalty. Siya po ang nagbayad para doon sa penalty, sa kasalanan po natin. Ang isang gusto ko pong concept na maintindihan po natin, yung pong sinabi sa Isaiah chapter 53. Yun po, malinaw na malinaw leading to the idea na para wag tayong masugatan, diba? So siya na po ang nasugatan para sa atin upang tayo po'y magsigaling. Sundan po natin yung concept na yon. Kaya po sa usapan ng kaligtasan, hindi nyo po pwedeng sabing cheap ang salvation because it is very expensive. Sapagkat ang naging halaga nito, dalisay na dugo ng ating Panginoon. In fact, kinailangang bumaba siya sa kanyang, sa langit, mula sa langit, bumaba sa lupa, at talagang binayaran po ang kasalanan nating lahat. In spite of the fact that we are all undeserving, in spite of the fact that we are all unworthy, because we are sinners, and what we deserve is hell. But because of His love, sapagkat mahal po niya tayo, ayaw niya na sa impyerno tayo pumunta. At hindi lang basta sinasabing ayaw niya, ginawa niya ang lahat ng paraan. Binayaran niya ang dapat bayaran. Kaya ang sigaw niya sa krus, nabayaran na, natapos na, naganap na, paid in full. So, it's a purchase gift. Sa part natin, tatanggapin natin yung regalo. Pero binayaran yan para sa atin. Amen? So, it is a purchase gift. And then thirdly, it is a personal gift. So, number one, precious gift po yan. Ang salvation po, ang eternal life, it is a precious gift. Ikalawa, it is a purchase gift. Merong bumili, nagbayad para po sa atin, at ito po'y malinaw, ang ating Panginoong Hesukristo. And then, it's a personal gift. Yes, kasi ang regalo must personally, di ba? Must be personally received. Kailangan yung regalo talagang tanggapin mo.
Hindi po natin po pwedeng angkinin ang kaligtasan dahil may religion tayo. Automatic, kumbaga. Nagising ako, may religion ako, may paniniwala ako, may pananampalataya ako. Hindi po ganon. Hindi po ito matatanggap, hindi po ito makukuha, hindi makakamit ng tao ang kaligtasan dahil sa ang pamilya niya, Christian, dahil sa siya may religion, dahil sa kanyang mga gawang mabuti o kanyang gagawin. Mga kapatid, mali po. Ang regalo po ay personal na kailangan tanggapin ng bawat isa. Individual po. That is the idea nung salitang personal Savior. Hindi ang ibig sabihin, inaangkin mo lang siya, kundi personally, you experience Christ in your life. Yun po yung concept. But as many as receive Him. John 1:12. But as many as receive Him. Hindi po pwedeng nanay mo ang tatanggap para sa iyo. Hindi po pwedeng kapatid mo ang tatanggap para sa iyo. Hindi po pwedeng kaibigan mo ang tatanggap para sa iyo. Ikaw mismo, individually, you need to personally receive the gift, mga kapatid. Kaya po ang encouragement ko sa bawat isa, because it is the teaching of the Word of God, we better humble ourselves before Him. Let us admit the fact that we are really a sinner, and because of that, what we deserve is hell. But God is not willing na pumunta tayo sa impyerno. So what God did, He gave His only begotten Son, and then the Son gave His life. He shed His precious blood on the cross for our salvation, because He is the Lamb of God that taketh away the sins of the world, that can take away the sins of the world. This is the truth. This is the teaching of the Word of God. Now, kahit po si Jesus Christ nagbayad na, siya po'y nagtigis ng kanyang dugo, siya ang tagapagligtas, meron pong human accountability, and that is to put our faith in Him. Diba? Yun po ang importante. At ang sabi ng John 1:12, and it is by receiving Him as our Savior. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Malinaw po, yung pagtanggap at pananampalataya magkaugnay, na ang tunay na nanampalataya, ginawa niya, ipinakita niya ang pananampalataya by receiving Christ. At yung mga tumanggap kay Jesus Christ, yun yung manifestation ng kanilang faith. Na talagang ang pinangawakan nila, yung bayad ng ating Panginoon. So ito po'y regalo. It is a personal gift. Every sinner must come personally to Christ by faith. Hindi po pwedeng may representative, mga kapatid. Ang sabi po ni Apostle Paul doon sa jailer, sa Philippian jailer, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Okay? And thine house, sapagkat yun po yung naging flow nung story. Na pagka ikaw na saved, ikaw ang po pwedeng maging kaparaanan, what I mean to say, instrumento para ma-witnessan ng iba, mailapit mo ang iyong pamilya, ang mahal mo sa buhay. Pero magsisimula ang lahat sa iyo. You must personally believe or put your faith on Jesus Christ. So, accept Christ by faith. Diba? Panampalatayanan natin, hindi yung gawa natin, kundi yung gawa niya para po sa atin, mga kapatid. So what is number 1? It is a precious gift. Among all gifts na matatanggap natin, walang po pwedeng ipantay sa gift of salvation. Okay? Sa mga ngayon lang po nakapasok, ang tinatalakay po natin ay ang turo ng Bible that salvation is a gift. Eternal life is a gift. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Klaro na po yun eh. Hindi na tayo para ma-confuse po doon. At itong gift na ito ay precious gift, sapagkat walang gift na natanggap mo sa lupa ang po pwede mong ikumpara sa kahalagahan ng kaligtasan. Okay? So kaya for me, it is a precious gift. As I understand the teaching of God's Word, salvation is a gift and it is a precious gift. And I am telling you, it is a purchase gift.
Binayaran po yan. Tinubos po tayo ng ating Panginoon. So, Jesus Christ paid it all for us. Ang kailangan lang natin is to personally receive that gift. Ibig sabihin, mangyayari po yan sa paglalagak mo, paglalagay mo ng tiwala mo sa Kanya na nagbayad para sa iyo. Amen? So, it is a personal gift. Precious gift, purchase gift, okay? Personal gift, and it is a permanent gift. A permanent gift. Pagka iniligtas ka niya, doon pa lang sa pinaka-idea po, sa pinaka-idea po, ang sabi, eternal life. Buhay na walang hanggan. It's a permanent gift, mga kapatid. Diba? So, ito po ay, once na tinanggap mo, nasa iyo na. Diba? So, nasa iyo na. Sapagkat malinaw na faithful is He that promised. And the concept of the gift, eternal life, everlasting life, eternal life, salvation. Dahil nga po hindi nakasalalay sa tao, mga kapatid, ang nangangalaga at nag-iingat ng salvation, Panginoon. Dito po natin binibigyan ng diin, mga kapatid, na ang salvation na tinuturo natin sa Biblia po nang galing yan, na ang salvation po wala sa pag-iingat ng tao, nasa pag-iingat ng ating Panginoon. Kasi ang totoong naligtas, hindi po siya ang humawak sa Panginoon, kundi ang Panginoon po ang may hawak sa totoong Kristiyano. Kapag ka ikaw ay tupa ng Panginoon, malinaw po yan. John 10:27, 28, 29. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, establish muna natin that in verse number 27, Jesus Christ emphasized and clarified kung sino po ang kanyang tupa. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, establish po yan. We are talking of the sheep of Christ, the sheep of God. Ano po ang sabi ng verse number 28? Sa mga tupa niya, ano raw po ibinigay niya? And I give unto them eternal life. So, ang ibinigay daw po niya, sa tupa niya, eternal life. Now, hindi natin kailangan magpaka-theologian. Ang kailangan lang po, understanding. When we say eternal, what is the meaning of the word eternal? Kasi ang sabi po ng 28, and I give unto them. Kanino po? Sa tupa niya. Hindi sa nagaan yung tupa niya. Hindi po sa nagaang kinatupa niya, kundi sa totoong tupa ng Panginoon. Meaning to say, hindi po ito sa mga professing lang. So let us establish this very important teaching of the Word of God, because ang lagi pong nagiging problema ng ating confusion ay ang pagsesentro sa doktrina o pagsesentro doon sa nagpo-profess. Minsan dinidepende po natin ang ating pong presentation sa nagke-claim. Mga kapatid, ang salvation po ay doctrine. Ang salvation po ay teaching. Ang kaligtasan po, turo po ng Biblia yan. Kaya ang kailangan po, wag yung tao ang maging basis natin. Yung doctrine ang basis natin. Kasi yung tao hindi mapangahawakan, pero yung doctrine mapangahawakan. Yung tao po wala kang garantiya, pero ang doktrina garantisado. Ang turo ng Biblia hindi na mamali. Ang tao po pwedeng mamali. Kaya na mamali ang marami kahit sa doktrina kasi idinidepende sa tao. Mali. Ang unang dapat na iintindihan po natin pagka salvation ang pinag-usapan, because it is God's teaching, we better understand clearly na ang teaching po, mga kapatid, ay garantisado. Ang pagbatayan natin sa usapan ng salvation, hindi yung nagkiklaim. Ang usapan natin sa usapang salvation, yung teaching. Ano ang teaching?
Hindi po yung nagsasabing tupa, kundi sa turo ng Bible, yung inaangkin ng Diyos na tupa niya. Okay? Sa verse 27 naman, napakaliwanag na may tupang inaangkin ang Panginoon. Hindi po ito yung hindi mga totoo. Okay? Ito yung mga totoo. My sheep. Inangkin niya, my sheep, hear my voice. Pinakita niya ang katangian ng mga tupa niya. Kaya kung hindi ganito ang makikita nyo sa mga nagsasabing tupa ng Panginoon, yun ang pagdudahan nyo. Yun ang huwag yung paniwalaan. But never na ang hindi mo paniniwalaan ay ang salita ng Diyos at ang turo ng salita ng Diyos. So nag-uusap tayo hindi doon sa nagpo-profess. Nag-uusap tayo sa inaangkin ng Panginoon. Once na ikaw ay tupa ng Panginoon, ang sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them. Kilala raw po ng Panginoon Pastor po ako, pero hindi ko kilala kung sino ang tunay na tupa ng Panginoon. Naintindihan niyo po ang ibig sabihin? Because I'm not all-knowing, but God is all-knowing. Alam niya yung mga nagpo-profess lang. Alam niya yung mga nagpapanggap lang. Alam niya po yung mga hindi tunay. Okay? Kaya dito po, ang ini-establish ko sa inyo, the clear teaching of God's Word, that if you are really and genuinely saved, if Jesus is claiming you as one of His sheep, sasabihin ko po sa inyo that it is very, very firm na ang sabi niya, and I give unto them eternal life. So kaya nga, nililiwanag natin that salvation is a gift. Kasi talagang bigay ito ng Panginoon. Hindi ako tumrabaho ng kaligtasan ko. Hindi ikaw ang tatrabaho ng kaligtasan mo. Ang ating Panginoon ang tumrabaho ng kaligtasan po natin. Binayaran po niya yan. Kaya yung regalo ng kaligtasan, napakamahal po niyan, mga kapatid. Walang katumbas na halaga sa mundo. The precious blood of our Lord Jesus Christ. And you need to personally decide. Diba? At pagka tinanggap mo yan, at totoo ka, ang linaw po. And I give unto them eternal life. Sabi ko nga, kailangan bang maging theologian ka para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng eternal? Ang ibig sabihin ng eternal, mga kapatid, walang hanggan. Saan ngayon papasok na nawawala po yan? Eternal nga po, mga kapatid. So kaya ang puntos natin, ito pong salvation is permanent. So we do not believe in the teaching of losing salvation. What we believe is the teaching of the Bible about eternal security. We are eternally secured if we are genuinely saved. Kung tayo po'y mga tunay na ligtas. So ang sabi po, maliwanag, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Nilinaw ko na rin po sa inyo ang ibig sabihin ng salitang never. Hindi lang po hindi na mapapahamak. Kailan pa man, hindi na mapapahamak. Or, hindi mapapahamak. And I give unto them eternal life and they shall never perish. At ito na po yung point natin. Ang salvation, mga kapatid, ay nasa paglalarawan na hinawakan, hawak tayo ng Panginoon, hawak tayo ng Ama. And no man is able to pluck them out of the Father's hand. No man is able to pluck us out in the hand of Jesus. That is the clear teaching of salvation. So it is a gift, and I can say it is precious. It is purchased. Gift. It is a precious gift, a purchased gift, a personal gift, and a permanent gift. Hindi pwedeng nawawala, mga kapatid. So, ako naintindihan ko po yung iba. Kaya nila nako-question yung turo dahil ang kanilang sentro hindi doon sa salita ng Diyos. Ang sentro nila sa mga nagkiklaim. Pag sa tao talaga, mako-confuse ka. Kasi may mga nagsasabing tupa sila ng Panginoon, may nagsasabing ligtas sila, pero ang problema, hindi nakikinig sa tinig ng Diyos. Ang sabi po, my sheep hear my voice. At ang liwanag, I know them. Ang sabi, hindi lang nakikinig. And they follow me. Edi, kung nakakita ka na nagsasabi, Christian ako, ligtas na ako, pero yung buhay, hindi po nakikinig sa salita ng Diyos.
hindi po sumusunod sa Diyos. O, mga kapatid, don't question the doctrine. Question that person. Diba? Because the doctrine is established. And the doctrine is very clear. So, wag nating questionin yung doktrina. Ang doktrina, kahit ano yung tao, hindi nagbabago po yung doktrina. So, yung tao na nagkiklaim, yun po yung ka-question, mga kapatid. Don't you ever question the teaching of God's Word, the truth of God's Word. Ang questionable, hindi po yung doktrina, yung aral. Kaya walang problema sa eternal life. Diba? Mananatiling eternal life ang eternal life. At hindi po questionable na talagang sabi ni Jesus na kung tupa ka niya, you will never perish because siya po yung more than able to keep our salvation. Kaya ang malaking pagkakaiba ng maling salvation, ang maling salvation, yung tao ang nag-iingat. Yung ikaw ang nag-iingat ng iyong kaligtasan. Wala kang kakayahan. Diba? Tanging Diyos ang makapag-iingat. Kaya kaya niyang ipangakong eternal life. Kasi kung ang kaligtasan mo nakasalalay sa iyo, hindi ipapangako ng Panginoong eternal life. Kasi kilala tayo ng Diyos eh. Gaano karami sa atin yung mga Kristiyano na sumablay pa rin. Kristiyano na medyo nalihis pa din. Kaya hindi po gagawin ng Diyos na ipapangako niya yung eternal life kung ang magiging kalakaran sa eternal life nakadepende sa iyo. Ilang beses mong nilimot ang Panginoon, ilang beses kang sumablay, ilang beses kang hindi naman po pwedeng pag na-save ka, hindi ka na talaga magkakasala. May pagkakataon pa rin na posible ka pa rin magkasala. Nangyayari po yan because we still have our old nature. Kaya nga ang ating pong talagang encouragement for the believers to grow sapagkat yung pag-grow natin magpapalakas ng ating pong spiritual life at yan ang magbibigay ngayon ng masasabi po nating kakayahan for us to conquer the flesh. Ang linaw po ng sabi ng Bible patungkol po dyan. Sabi po ng 1 John chapter 2, diba? Ang sabi niya, my little children, these things write I unto you that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So nilinaw po yan. Alam niyo po, aralin niyo, ang sulat ng 1 John para sa mga Kristiyano. Kaya nga nire-rebuke niya sinasabi niyang, may fellowship tayo sa Diyos tayo, pero walking in the darkness, mga kapatid. So mga Kristiyano na po yun. Pero no, sabi niya, pag sinasabi mong hindi ka na nagkakasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos kung sinasabi mong wala kang kasalanan. Nilinaw po ng chapter 2 verse 1, my little children, these things write I unto you that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So ayokong umalis ay pinupunto natin. The reason why, ang puntos natin, it is a permanent gift because ang totoong salvation, Diyos ang nag-iingat, hindi tayo. Kung ang usapan ng salvation nasa pag-iingat ko, hindi niya ipapangako yung eternal life. At hindi niya ididiin na never perish ka. Kasi ang realidad, ang dami pong Kristiyano, talagang may pagkakataon pa rin pong lumilihis, sumasablay. So, ang salvation po, gift ng Panginoon. At hindi po siya yung nambabawi ng gift, mga kapatid. So, salvation is about eternal life. Salvation is about escaping hell. You will not go to hell anymore because of Him. So, kaya ang ating panghawakan, yung sinabi po na ito ay talagang masasabi nating walang hanggan. Okay? And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of the Father's hand. Okay? The gift of salvation is secure because it is kept by God Himself. Tama po? Siya mismo ang nag-iingat, mga kapatid. At yan po'y niliwanag sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 and verse number 5.
Ang linaw po ng sabi, kept by the power of God through faith unto salvation. Kaya, kamusta po ang kiniklaim nating salvation? Nakasalalay ba sa iyo o nakasalalay sa tagapagligtas? Siya po ang nagbayad eh. Siya po ang tumubos sa atin. So, kaya siya rin po ang nasa kalagayan na makapagsasabi na ang kanya naging pagtubos na ito ay hindi po nawawala. So, it is a precious gift. Anong message natin? Salvation is a gift. Eternal life is a gift. It is a precious gift. It is a purchase gift. It is a personal gift. And it is a permanent gift. Mga kapatid, mga minamahal, maintindihan natin na ang dapat laging sentro yung aral, hindi yung tao. Huwag mong problemahin kung totoo o hindi yung tao, sapagkat hindi problema yan. May Diyos na nakakaalam. Kahit anong claim ng tao na save siya, kung loko-loko ang buhay niya, lihis ang buhay niya, hindi siya nakikinig sa Diyos, tapos kiniklaim niya, ligtas siya, hindi kung sino-sino ang niloloko niya, sarili niya niloloko niya, dahil sa Diyos niliwanag, ang tupa ng Diyos, nakikinig sa salita ng Diyos, sumusunod sa Diyos. Kaya huwag natin problemahin yung mga nagkiklaim. Ang ating panghawakang matibay, yung doctrine of salvation, at ikaw, ang sarili mo ang pwede mong isagot. Huwag yung ibang tao. Huwag tayong maging matuwid na question tayo ng question sa buhay ng ibang tao. Make sure of your salvation, because the Bible says, how shall we escape if we neglect so great salvation? Baka mamaya panay ang turo mo sa ibang tao, ligtas ba yan? Ligtas ba yan? Ligtas ba yan? Hindi mo problema yun eh. Una, hindi ikaw ang tagapagligtas. Ikalawa, hindi mo naman talaga kayang i-definite yan. Hindi mo kayang matitiyak yan kasi hindi ka naman all-knowing. Kaya kung ako ikaw, kaysa problemahin mo yung kaligtasan ng ibang tao, ang ibig ko pong sabihin, kung totoo bang ligtas yan o hindi ligtas yan, ang tiyakin mo, sarili mo. Totoo ka bang nanampalataya? Totoo ba ang pagkakristyano mo? Kung totoo pagkakristyano mo, lalo naman totoo ang pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Lalo naman totoo yung pangako ng Panginoon, hindi ka na mapapahamak. Kung totoo. Diba? Ang claim mo. Kung totoo ka. So kaya ang susi sa usapan ng salvation, magpakatotoo ka para yung totoong pangako ng Diyos ay maging totoo rin sa iyo. Dahil hindi ipinangako ng Diyos yung eternal life sa nagsasabing siya'y Kristiyano. Hindi ipinangako ng Diyos yung they shall never perish sa mga nagsasabi na sila'y Kristiyano. Ito'y pangako niya sa totoong Kristiyano. Amen? Kaya ang simpleng bagay na dapat natin maintindihan, ang totoong ligtas hindi na mapapahama dahil ang tinanggap niyang regalo ay permanent, eternal life, at ang sabi po, they shall never perish. Kaya kaibigan, importante ito, i-share natin. Diba? I-share po natin ang kaligtasan, ang kaloob ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. So, salvation is a gift. Ang problema ng tao, sin. Ang provision ng Panginoon, si Jesus Christ. Siya ang provision. At ang promise, eternal life. Hindi na mapapahama. Ngayong sandaling ito, ikaw ba'y saved na? Ikaw ba'y tupa na ng Panginoon? Kung ikaw ay tunay na ligtas, pasalamatan mo ang Diyos sa kanyang precious gift. Pasalamatan mo ang Panginoon sa naging pagtubos niya, sa pagbabayad niya para sa regalo na ating tinanggap. At ating personally, di ba, bigyang pagpapahalaga ang gift na ito at panghawakan na ito kailanman ay hindi na mawawala. Lahat ng mga naniniwala sa losing salvation, aralin niyo pong mabuti. Ang pinagbatayan yung buhay ng tao, hindi po yung doktrina. Kasi ang doktrina malinaw. Ang laging problema nila, ligtas pa rin ba yun? Diba? Bakit ganun yung kilala ko? Sabi niya, Christian siya. Tingnan niyo kung saan nakasentro. Doon sa nagkiklaim. Ang kaligtasan po, doctrine. At ito'y doctrine ng Bible. Kaya ang dapat mong establish yung doctrine. At ang linaw ng doctrine na ang kaligtasan permanent. Na ang kaligtasan eternal life. Na ang kaligtasan hindi nawawala. We are eternally secured if our salvation is genuine. Wow! Ang gandang aral po at mensaheng ito ng salita ng Panginoon.
Ito ang turo ng Biblia. Salvation is a gift. Kung meron pong nakikinig at nanonood ngayon na hindi ka pa saved, regalo po ito eh. Huwag ikaw ang gumawa ng paraan, kilalanin mo yung ginawa ng Panginoon na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay para sa atin. At kung mananampalataya ka sa Kanya ng totoo, na talagang aanyayahan mo siya bilang tagapagligtas, ang pangako ng Diyos sa iyo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, ikaw na nanonood ngayon, kung aminado ka po na ikaw ay makasalanan at kinikilala mo rin na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, ngayon na-realize mo, regalo ng Panginoon yan. Ayaw niya na ang sino man mapahamak, ang gusto niya, magsisi po tayo. And then, tanggapin natin siya upang tayo po ay mapabilang sa kanyang mga anak. Kung nais po natin na aminin tayo makasalanan, magsisi at panampalatayanan si Jesus Christ by faith, tatanggapin natin siya, kayo po ay aanyayahan ko sa panalangin na kung saan sa panalangin ito ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Just to remind all of you, ang nagliligtas po hindi panalangin. Ang nagliligtas pananampalataya. Bakit po kailangan tayong manalangin? Ang sabi po kasi ng Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sabi po ng Bible, Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, ang sabi po, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is being made unto salvation. Ngayong sandaling ito, kung nais niyo po na matiyak ang inyong kaligtasan, yung kaligtasan ayon sa turo ng Biblia, nais ko po kayong anyayahan sa panalangin. If you want to open your heart to Jesus and by faith receive Him as your Savior, sumunod po kayo sa panalangin ito ng sincero at tapat sa inyong puso, totoo sa inyong puso. Yumuko tayo at pumikit. If you want to put your faith, your trust in Jesus, gusto mo siyang tanggapin by faith as your Savior, sumunod ka sa panalangin ito, kaibigan, ng tapat sa iyong puso. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po that I'm a sinner. I cannot save myself. Forgive me, Lord. Nagsisisi po ako sa lahat ng ito. At ngayong sandaling ito, Panginoong Jesus, kinikilala po kita bilang aking tagapagligtas. Kinikilala ko po ang ginawa mo para sa aking kaligtasan, na ikay namatay, nalibing at muling nabuhay. Dakilang Diyos, Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Buong pananampalataya, kinikilala kita bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa pangakong kaligtasan. Salamat po sa regalong kaligtasan. Pinangahawakan ko po ang kaligtasan ayon sa iyong pangako. By faith, ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.